Dad naman, baka may iba pa pong paraan. Hindi pa ako handang magpakasal at lalong hindi sa lalaking yun. Pakiusap ni Eloise sa ama, ngunit umiling lang ito. Eloise anak, Minji Kim is the only man suitable for you. Siya lang ang natatanging makakatulong sa kumpanya natin. Saad ng kanyang ama, habang pinagpapatuloy nito ang pagkain. But Dad! Protesta pa niya sana, pero napabuntong hininga na lamang nang sinamaan siya ng tingin ng kanyang ama. Eloise, it's the only way. Marry him, merge our company to them, and our company will be saved. Matatahimik tayong lahat. Mariing sabi ng ama pagkatapos ay nag-iwas ng tingin. Nakagat niya ang pang-ibabang labi, bagsak ang balikat at nawala na ng ganang kumain. Wala nang nagawa pa si Eloise. Desidido na ang kanyang ama na ipakasal siya kay Minji Kim. Ayaw niya makasal dito dahil kilala itong may mga illegal businesses at ayaw niyang masangkot ang pamilya nila. But her father is determined to marry her off. Kahit alam nito ang posibleng kahihinat na niya sa poder ng lalaki. Dapat kasama natin si Grace ngayon eh. Kaso, ang gaga mukhang nag-enjoy sa pagiging katulong niya. Sabi ni Natasha na isa nilang kaibigan. Natawa na lang siya, tumungga ng alak. Nandito sila ngayon sa isang bar at balak niyang magpakalasing. Gusto niyang makalimutan na muna kahit saglit ang gusto ng ama. Hindi mo rin siya masisisi. Crush niya yan eh. At baka nakakalimutan mong ikaw ang naglagay sa kanya doon. Nakangisi niyang sagot sa kaibigan na nanlaki kunwari ang mga mata bago siya pabirong inirapan. At sino kaya nagsuggest na doon ko siya dalhin? Napailing na lang siya. Imbis na pag-usapan ng sariling problema, ay mas gusto pa niyang malibang sa ibang usapan. Katulad na lang ng nangyari sa isa pa nilang kaibigan na si Grace. Dahil sa bet nilang tatlo, na nilbihan ito ngayon bilang katulong. Don't blame me. Siguradong magugustuhan niya rin naman yun. She may be spoiled like us. But I bet she will learn her lesson there. Saad na lamang niya sa kanilunod ang sarili sa alak. Sa sobrang kalasingan, nagsayaw silang dalawa ni Natasha. Sobrang lutang ng pakiramdam niya. Umiikot na din ang kanyang paningin. Walang inhibisyon na sumasayaw. Nakataas ang dalawang kamay sa ere. Nasa banyo si Eloise na hindi sinasadyang mabunggo niya ang isang babae at sinamaan siya nito ng tingin. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ngumisilang ang babae sa tanong niya. Namewang pa ito sa harap niya. You are so wasted, dear. An easy prey. Hindi nawala ang ngisi nito sa labi. Napakunot naman ang kanyang noo at napaayos ng tayo. Kahit paramdam niya ang sobrang hilo. Whatever, miss. Saad na lang niya. Umiling ang babae sa katinalikuran siya. Ikinaway na lamang nito ang kamay sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Eloise. Wala siya sa wisyo para makipagsagutan dito. Napahawak siya sa kanyang ulo nang umikot ang kanyang paningin. Shit, I drank too much. Sakto ang palabas ni Eloise ng banyo ay nakasalubong niya ulit ang babae kanina. Nakahalukip-kip ito at may ngiti sa labi. Bago pa siya makapag-react, naramdaman na lamang niya na may kung anong tumusok sa kanyang leeg. Nawala ng malay ang dalaga. Dinala siya ng mga estranghero sa likod ng bar at basta na lang isinakay sa kotse. Tapos na ang trabaho ko dito. Ihatid niyo na siya at sigurado niyong mapapapayag siya ni Minji. Dahil kung hindi, lahat tayo lulubog. Masusunod, madam. Yumukod ang dalawang lalaki sa tinawag nilang madam. Saka ito tumalikod at pumasok ulit sa loob ng club. Sapo ang ulo na napagulong sa higa si Eloise para siyang dinuduyan sa sobrang pagkahilo niya. Sinubukan niyang dumilat, pero mas lalo lamang siyang nahilo. Nakatulog ulit siya at makalipas ang ilang oras, bago pa naging maayos ang pakiramdam niya, sa katuluyan ng napaupo, habang sapo pa rin ang ulo. Shit! Bulalas niya nang makita kung nasan siya. Hindi niya yung silid o anumang hotel. Nasa malambot siyang kama, pero sobrang kakaiba naman ang paligid. Bago pa niya malibot ang paningin sa paligid, may pumasok na lalaki.
At gano'n na lamang ang pag-awang ng kanyang labi nang makita ang walang emosyon nitong muka. "How was your sleep, little princess?" Kinilabutan siya sa tono ng pagtatanong nito. Lihim siyang napalunok at naglumikot ang mga mata. Naalala niya ang nangyari kagabi bago siya nawalan ng malay. Hanggang sa napagtanto niya ang nangyayari. Na-kidnap siya. At ang salarin ay nasa harapan niya ngayon. "What do you want, Minji Kim?" Sinamaan niya ito ng tingin. At oo, ang fiancé niya kuno ang kaharap niya ngayon at ito ang nag-utos para kidnapin siya at dalhin sa isang abandonadong gusali na yon. "I heard from your father you have a hesitation on marrying me. He asked for more time because he wants his daughter to think this over." Wala pa ring emosyon ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata niya. "Anong mapapala mo sa kumpanya namin na palubog na? Bakit di ka nalang humanap na ibang kumpanya? Wala akong balak na babahiran ng kung anumang koneksyon sa mga taong katulad mo." Nagtatagis ang bagang nasabi niya. Umayo siya ng upo at masama ang tingin sa lalaki. Napabaling naman ang ulo nito at nilagay sa magkabilang bulsa ang kamay bago dahan-dahan na naglakad palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya, itinaas ang kilay bago nagsalita. "Well, I need your shipping line and you need my money. Para makabawi ang kumpanya niyo, di ba? Fair enough for this marriage, don't you think?" Gumalaw ang ulo nito at ginamit ang hintuturo para iangat ang kanyang baba sa kangumisi. "That will never happen. Hindi ako papayag na gagamitin mo ang shipping line namin para sa mga illegal mong gawain." Sagot niya at iniwas ang mukha dito. Minji Kim just clicked his tongue. Umayos ito ng tayo, kasabay ng paghila nito sa kanyang buhok na ikinasinghap niya. "You don't have any choice. You will marry me or your company will go down along with your father." Nakangisi nitong sabi. "Napakawalang ya mo. Huwag mong idamay sa kasamaan mo ang daddy ko." Nanginginig na siya sa takot. Hawak niya ang kamay nitong hawak ang kanyang buhok. "Yes, I'm evil. So don't try my patience, young lady. Hindi mo magugustuhan malaman kung paano ako magalit." Bigla nitong binitawan ang kanyang buhok. Sa lakas ng lalaki, napahiga siya sa kama. Napakurap-kurap na lamang siya para alisin ang luhang namumuo sa mga mata. Hanggang sa nawala ang lalaki sa silid. Nawala bigla ang pakiramdam niyang hilo at napalitan niya ng takot para sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Kinagabihan, bumalik ulit ang lalaki. Iisa pa rin ang pakay nito. Ang mapapayag siyang maikasal dito. "Sinabi ko na sa'yo, walang kasal na mangyayari." Walang emosyon itong sabi. Iniwas lang niya ang tingin dito. "At sisiguraduhin ko na hindi ka makakalabas dito hanggat di ka pumapayag." Nakangisi nitong sagot, nakasanda lang ito sa hamba ng pintuan. Umalis ito pagkatapos ng ilang minuto. Ngunit bumalik din naman dahil may nakalimutang sabihin. "And by the way, your father is already looking for you. At huwag ka nang umasa na makikita ka niya, not until we are married." Nangingilid ang luha na ikinuyom niya ang dalawang palad. Huminga ng malalim. Kinabukasan, hindi nagpakita ang lalaki. Hinahatiran lang siya ng pagkain ng isang tauhan at lumalayo kaagad na parang may nakakahawa siyang sakit. Sinubukan na din niya maghanap ng matatakasan pero wala ding nangyari. Bawat sulok ng gusali kung nasan sila ay pinapalibutan ng mga tauhan ni Minji Kim. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang si Eloise sa dami ng putukan. Mabilis siyang bumangon, nilapitan ng bintana na naroon at nanlalaki ang mga mata na makitang ang nagbabantay doon ay duguan ang nakahiga sa sahig. Lumipad ang kanyang palad sa labi at napasinghap. Nanlalaki ang mga mata. Napaupo siya nang magulat nang may biglang sumabog. Mabilis siyang nagtago at itinakip ang dalawang kamay sa tenga. Huminga siya ng malalim. Ito na ang tsansa niyang makatakas habang nagkakagulo. At wala siyang balak doon na mamatay. Hindi pa niya na ipapatayo ang pangarap yung bake shop. Kaya sinubukan niyang lumabas, tumingin sa kaliwat kanan. "Boss, all clear. Wala ang sadya natin.
Mga tauhan niya lang nandito. Napabalik si Eloise sa kwarto nang marinig yon. At dahil napalakas ang pagsara niya, napapikit na lang siya. Ang tanga mo! Mariin niyang kastigo sa sarili at kinurot pa. Napasabunot pa siya ng sarili niyang buhok. Napasinghap siya at mabilis na tumingin sa pintuan. Nang bigla yung bumukas at pumasok ang isang lalaki. Napaawang ang labi niya. Napangisi naman ng lalaki at umangat ang gilid ng labi nito. Saka siya tinaasan ng kilay. Well, look what we have here. May bonus pa. Nakangising saad ng lalaki at naglakad palapit sa kanya. Yumuko ito at kitang-kita niya ang mapaglarong ngiti sa labi. Hindi niya mahanap ang sasabihin. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito at sa labi ng lalaki. What is your name, pretty? Hindi nawala ang ngisi nito at doon siya natauhan at napalunok. Tumikhim at inilayo ng bahagya ang mukha dito dahil sa sobrang lapit. Can I call you mine? Nagitla siya bago pa siya makasagot ay nagsalita ito. At mas lalong inilapit ang mukha sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Lumayo ka nga! Gamit ang dalawang kamay ay tinulak niya ito. Pero bigla din ang hina iyon nang maramdaman niya ang tigas ng dibdib ng kaharap. Nagkatinginan silang dalawa. Nakangisi pa rin ito. Nagulat na lang siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at basta na lang siya hinila at kinarga palabas ng kwarto. Inilagay na lamang niya ang kamay sa leeg nito para humawak. Alam kong gwapo ako. Huwag mo nang ipahalata masyado at baka matunaw ako sa mga titig mo. Humalakhak ito habang naglalakad. Napatitig na lang siya dito at napaawang ang labi. Gwapo nga sana. Mahangin lang. Inirapan niya ito kaya natawa naman ng lalaki. Okay lang yan. Hindi ka lili pa rin dahil hawak kita. Nakangisi nitong saad. Napakunot naman ang noon niya na nilingon nito. Joke yun. Namamangha niyang sabi. Napabusangot naman ang lalaki. Is that how you treat your savior? Namamangha na tanong nito. Paiba-iba ang ekspresyon na pinapakita sa kanya. Napailing na lang siya at hindi na nagsalita. Hanggang sa maisakay siya nito sa kotse. Thank you. Nakakagat labi niyang pasasalamat. Nilingon niya ang lalaki at ngumisi lang ito. Hindi ako tumatanggap ng thank you lang. Napaawang naman ang labi niya. Maraming eksena agad ang pumasok sa isip niya katulad na lamang kung ang katawan ba niya ang gusto nitong kabayaran o malaking halagang pera na hindi niya maibibigay ngayon dahil nalulugi na ang negosyo nila. Natigil ang iniisip niya nang makaramdam siya ng pitik sa kanyang noo. Ouch! Sakit ah! Daing niya at sinamaan ang tingin ng lalaki. I know what you are thinking, but that's not the payment that I want. Naiiling nitong sabi kaya napangusuna lang siya at hinaplos ang nasaktang noo. Kung ganon, ano namang gusto mo? Seryoso itong lumingon sa kanya. Inilagay nito ang kamay sa likod ng kanyang upuan, saka inilapit sa kanya ang muka. Be my girl, he said, eyes on her. Halos gahibla na lang ang layo ng kanilang mga labi. Nahigit naman ni Eloise ang kanyang paghinga. Halos isiksik niya na ang katawan sa dulo para lang maglayo ang mukha nila. Crush na kita, pero hindi pwede. Kakakilala lang natin kanina at hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Pigil hininga niyang sagot. Pilit na inilalayo ang labi dito. Natawa ito saka umayos ng upo ang lalaki at inilahad ang kamay sa kanya saka makalaglag panty ng ngumiti. Hi, I'm Creed Joseph Mondragon. You are? Nakataas ang gilid ng labi nito halatang itinatago ang ngiti sa labi. Napatikim naman siya at umayos din ang upo. Saka tinanggap ang kamay ni Creed. Eloise Jung. Maliit ang ngiti na ibinigay niya dito. And soon, it will be Eloise Mondragon. Nakangisi nitong saad at kinuha niya ang kamay. At ayaw naman itong bitawan at napatingin siya sa lalaki na hindi mawala-wala ang ngisi na unti-unting naging ngiti. Napatulala si Eloise ang ngiti ni Creed. Sobrang gwapo nito na aakalain mong isang Diyos na bumaba sa lupa. Ma'am Eloise,
Pinapatawag po kayo ng daddy nyo. Napabuntong hininga na lang si Eloise at tumayo. Iniwan niya ang dinidesign niyang signage para sa ipapatayo niyang bake shop. Ilang araw na din ang lumipas simula nang ihatid siya ni Creed sa kanilang bahay. Hindi niya nasagot ang sinabi nito dahil nakita na siya ng gwardya at pinapasok na sa loob dahil nag-aalala na daw ang kanyang ama. Sinalubong siya ng amang nag-aalala nang sabihin niya ang ginawa ni Minji Kim ay parang wala namang narinig ang kanyang daddy. Wala itong ginawa na siyang ikinasama ng kanyang loob. Nasa garden ng ama niya kaya doon siya dumiretso. Napabuntong hininga nang makitang parang hindi ito mapakali. What is it this time, Dad? Tamad na tanong niya. Humalukip-kip pa siya. Mabilis siyang hinarap ng ama at iginiya siyang umupo. I'm sorry, anak. I know how this is hard for you. Ayoko lang na kalabanin si Mr. Kim. I know what he can do. Alam niyo naman pala. Ba't niyo pa pinipilit na pakasalan ko siya? Putol niya sa sasabihin pa ng ama. Napabuntong hininga na lamang ito at umiling. Maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Please anak, pag-isipan mo mabuti. Nakiusap ako kay Mr. Kim. At binigyan niya tayo ng panahon. Pumayag siya. Dad. Kinagat niya ang pang-itaas na labi at huminga ng malalim. Ang kanyang ama naman ay nag-iwas lang ng tingin. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Dad? May iba pa ba tayong problema bukod sa pagkalugi ng kumpanya? Pagsisiyasat niya dito. Bumuntong hininga ang ama. Nagbukas sara ang labi nito, pero walang lumabas sa salita doon. Dad, I can't. I'm sorry. Tumalikod dito at umalis na. Iniwan siya nagtataka. Ngayon, nahinuha niyang may iba pang problema ang ama at ayaw lang nitong sabihin. Hinayaan na muna niya at pumanhik siya pabalik ng kanyang kwarto. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagdidisenyo. Seryoso ka dyan? At wala man lang ginawa ang daddy mo? Hinampas ni Natasha ang mesa sa pagitan nila. Kaya napaigtad siya. Pinuntahan niya ito sa opisina nito. Gustuhin man niyang samahan ng ama sa company nila, ay hindi niya nagawa. Nagtatampo pa rin siya dito, kahit naiintindihan niya naman ang rason nito. You know, I can't just disobey my father mula na mawala si mommy. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Everything a father could give. Kahit hindi ko hinihingi. Maybe it's time for me to do something for him. Aniya at nangalumbaba. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Eloise. Responsibilidad ng mga magulang ang kanilang mga anak. You don't have to be wed to that Minji Kim, whoever that is. Nagtaas baba ang dibdib nito sa inis. Napakagat labi na tumingin sa kanya. And about your company, I could help you. My parents can help you. I'm sure Grace will help too. Isang sabi lang nun kay Tito Joaquin. Hinawakan nito ang kanyang kamay. I appreciate it, Tash. Pero ayoko madamay kayo sa problema ko. Matapos ang pagbisita sa kaibigan, naisipan niyang mamasyal na muna sa kalapit na mall. Pumasok siya sa isang cafe, nag-order ng isang slice ng strawberry cake at frap. Nagulat na lang siya nang may kamay na nag-abot ng card sa cashier nang magbabayad na dapat siya. Naramdaman niya ang tao sa likod niya. Ang kamay nito ay pumulupot sa kanyang bewang. We'll pay with this, and please, add 1 Americano and a carrot cake. Nahigit niya ang paghinga na magsalita ito malapit sa kanyang tenga. Mabilis na hinarap niya ito. Creed. Tawag niya nang makilala niya ang lalaki. Ginisihan siya nito at hindi inalis ang pagkakahawak sa bewang niya. Well, hello there, miss. Did you miss me? Naiiling na lang siyang natawa at nahampas niya ito sa braso. Hindi no, sino ka ba para ma-miss? Iginiya siya nito sa bakanting upuan at pinaghila ng upuan. Naghila din ang lalaki ng upuan para tumabi sa kanya at nangalumbaba at tinitigan siya. Sinalubong niya ang titig ni Creed. Itinaas naman ni Creed ang kamay at inayos ang tumabing na buhok sa kanyang pisngi. You know, I could stare at you forever. Sabi ni Creed at marahang pinisil pa ang kanyang ilong. Natawa naman siya at tinampal ang kamay nito. Bolero. Hindi uubra sa akin ng ganyan. Nagsasabi lang ako na totoo, miss.
Inilingan niya lang ito, saka nag-iwas ng tingin. Bigla kasi niyang naramdaman ang pag-iinit ng pisngi. Hinabol naman ni Creed ang kanyang pisngi at hinarap ulit. Miss, don't be shy showing your blushing face on me. I know, I get that a lot. Nakangising pagyayabang nito. Magsasalita pa sana siya nang dumating na ang kanilang order. Inilapag ng waiter ang kanilang order sa mesa. Tumulong naman si Creed at inilagay sa harap niya ang kanyang order. Paalis na sana ang waiter na magsalita siya. Sandali. Pwedeng pahina ng aircon? Sobrang lamig na kasi. Sabayan pa ng hangin ng kasama kong to. Baka paglabas ko magka-hypothermia na ako dito. Natatawa niyang sabi at tinikman ang kanyang frap. Tumikim si Creed kaya napaangat sa kanya ng tingin. Nakita niya ang nakaawang na labi ng waiter. I'm just joking, you can go now. Nakagat niya ang ibabang labi. Mukhang siya lang ang natawa sa kanyang biro. Sinamaan niya ng tingin si Creed nang tumawa ito kalaunan. Kasalanan mo ito. Nahawa lang ako na walang katuturan mong jokes. Paninisi niya pa dito sa kainirapan. Okay lang yan, miss. At least natawa ako sa joke mo. Nakahawak pa ito sa tiyan. Pilit na pinipigilan ng pagtawa. Shut up! Inirapan niya lang ito, pinagpatuloy na lang ang pagkain. Minsan, naaasar siya kay Creed. Kaya sinasamaan niya na lang ito ng tingin. Hanggang sa mapunta ang usapan nila sa pangarap niyang bake shop. You want to own a bake shop? Tanong ni Creed habang kinakain ang carrot cake nito. Masaya naman siyang tumango, malapad ang ngiti sa labi. Yeah, I like baking. At wala akong alam sa pagpapatakbo ng company kaya nga nalulugi kami ngayon eh. Siguro kung sinunod ko lang ang gusto ni Dad tungkol sa business ang kunin, matutulungan ko siguro siya ngayon. Kaso hindi. Napabuntong hininga siya at iniba ang usapan. Ikaw, wala ka bang ibang ginagawa? Umiling naman ang lalaki. Saka siya dahan-dahang tumango. Hanggang sa matapos silang kumain at makalabas ng cafe, ay nakabuntot pa rin ito sa kanya. Ano bang kailangan mo at sunod ka ng sunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin? Nakataas ang kilay na tanong niya. Nagkunwaring nag-iisip ang lalaki sa kaumiling. None that I know of. Kumpiyansang sagot nito at napakamot pa sa ulo. Bahala ka nga dyan. Tinalikuran niya ito, mabilis siyang naglakad. Naabutan naman agad siya ni Creed, umakbay pa ito sa kanya. Ngumisi lang ito nang samaan niya ng tingin. Come on, ihahatid na kita. Pag-aaya nito, sinamahan siya hanggang parking lot ng mall. Hinayaan niya na lang ang lalaki. Gusto din naman niya itong makasama. Muntik na nga niya makalimutan ang obligasyong ibinigay ng ama sa presensya ng binata. Dahil dito, naging masaya siya. Pero ang kasiyahan na yun ay napalitan ng takot at pangamba. Nang sasakay na sana siya sa kanyang sasakyan, bigla na lamang siyang kinabig ni Creed para magtago. Hanggang sa makarinig siya ng ilang putok ng baril. Ilang sigawan ng mga taong naroon din sa parking. Ano nangyayari? Kinakabahan niyang tanong kay Creed. Nang tingnan niya ito ay nagtatagis ang bagang nito. Nawala ang mapaglarong emosyon at naging seryoso. Na halos matakot siya sa ekspresyon ng mukha nito ngayon. Gone, the sweet and caring Creed that she knew. Creed. Halos bulong na tawag niya sa pangalan nito. Bumaba ang titig nito sa kanya. Doon lang parang naalala ni Creed na kasama siya nito. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Hinawakan ng kanyang braso. It's nothing. I'll handle it. Stay here. Huwag ka munang lalabas, naiintindihan mo? Napatango na lamang siya. Parang sanay na sanay ito sa ginagawa. Wala na siyang nagawa. Nang tumayo ito at sinalubong ang mga putok ng baril sa kung nasan sila. Nagsusumiksik naman siya sa takot. Takot siyang matamaan. Ngayon niya naalala na ito ang nagligtas sa kanya na makidnap siya. Hindi na niya ito natanong pa dati kung paano nito nalaman ang lugar na yun. Dahil mula pa noong huling pagkikita nila, hindi na niya naalalang tanungin pa ito. Nang banggitin iyon sa ama, ay wala din itong alam. Ngayon, mas nagtibay ang mga katanungan sa kanyang isipan. Sino nga ba ang lalaking ito na hinayaan niya makapasok sa buhay niya? Ang taong nagnilaman ng kanyang isip sa mga nagdaang araw. Ang lalaking bumibihag sa kanyang puso. Nakipagpalitan ng putok si Creed. Walang sinasanto na kalaban. Lahat ay sapul sa noo
at bumabagsak sa sahig na wala ng buhay. Lumabas ang pagkahalimaw niya. Kung kanina ay para siyang asong ulol na nakasunod lang kay Eloise, ngayon ay siya namang walang awang pagpatay sa mga taong sumira ng araw kasama ang dalaga. Nang nawala ng bala ang baril, ay basta niya na lang ito binato sa huling kalaban. Sapul ito sa ulo at bumagsak sa sahig. Fucker! Tinadya kanya ang walang malay na lalaki, ngunit buhay pa naman ito. Nang masigurong wala ng kalaban, kinuha niya ang telepono at tinawagan niya ang kanyang cleaning crew. "We're coming, boss." Binabana niya ang tawag sa kabinalikan ng dalaga. "Miss." Malumanay niyang tawag dito. Nakayuko pa rin ito. Lumuhod siya sa harapan ni Eloise at hinawakan ang pisngi nito. Nangilid ang luha sa mga mata nito at marahang umiling. "Who are you?" Halos bulong na tanong ni Eloise. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng binata sa tanong na yon. "Alagad ka ba ng batas? Kaya ka may baril? At nung niligtas mo ako, sabihin mo sa akin na nagtatrabaho ka sa gobyerno, di ba?" Naging seryoso si Creed. Tumayo ito at lumayo sa kanya. "I'm not Eloise. I'm a mafia." Napaawang ang labi ng dalaga. Lumipad ang kamay sa labi sa pagkabigla. You're a mafia? That makes sense. Katulad ka ba ni Minji Kim? Illegal din ang gawain?" Napatayo na si Eloise at naglakad palapit sa kanyang sasakyan. "Eloise, wait." Habol nito, pero napahinto din nang itaas niya ang kamay dito. "Stop! Huwag kang lalapit sa akin. Hanggang dyan ka lang." Hindi niya nilingon ang lalaki. Naiiyak, na kinagat ang ibabang labi, huminga ng malalim sa kanilisan ng lugar. "Fuck this life." Inis na sigaw ni Creed nang mawala sa paningin ng sasakyan ng dalaga. Hindi niya akalain na ganoon niya lang aaminin ng pagkatao dito. At ngayon, natakot pa ang dalaga sa kanya. Siguradong mahihirapan siyang paamuin ito. "San ka galing?" Tumawag si Minji at gusto kanyang ayain na kumain sa labas. Salubong sa kanya ng ama, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa hagdan paakyat. "Eloise, Dad, please, not now." "I'm sorry, Dad, but please, I don't want to hear anything from anyone right now." Mabilis niyang tinakbo ang silid, nilak ito at sumampa sa kama. "Why is my life so fucked up?" Napasabunot siya sa sariling buhok. Nilayuan nga niya si Minji Kim at ngayon naman ay may bago. Nalaman niyang isang mafia pala ang lalaking kinahuhumalingan niya. Busy si Eloise sa ipinapatay niyang bake shop nang dumating ang kaibigan na may kasamang bata. "Tati!" Tumatakbong lumapit sa kanyang batang babae. "Cute naman itong batang to. Naku, miss na miss kita." Masaya niyang niyakap ang bata. Gumanti naman ito sa yakap. "Tati, Mommy and I visited Marcos today." Masayang pagbabalita nito sa kanya. Napatingin naman siya kay Natasha na malungkot na ngumiti. "Yeah, I'm sure your twin brother is so happy to see you." Baling niya sa bata na mabilis tumango. Tumalon-talon pa ito. Iginiya niya ang bisita sa loob ng opisina ng kanyang bake shop. Yun pa lang ang pinakamalinis na parte doon, kaya doon niya naisipang dalhin ang mga ito. "How are you?" Tanong ni Natasha sa kanya. Ngumiti lang siya habang inilalapag ang juice sa tinapay sa mesa na mabilis na dinaluhan ng bata. "Dahan-dahan baby, wala kang kaagaw dyan." Saway ng ina nito, masaya namang tumango ang bata. "I'm fine. Malapit na matapos ang bake shop." Kibit balikat niyang sagot at bakas ang kasiyahan sa boses niya. Tumango naman na huli, saka sila nagkwentuhan. Hindi din nagtagal ang kaibigan. Dadalhin pa nito ang anak sa lolo at lola nito. Pauwi na si Eloise nang may humintong sasakyan sa harap niya. Napakunot ang kanyang noo. Umatras siya nang bahagyang bumukas ng bintana at nakita niya si Creed doon. Umiling lang siya at naglakad palapit sa kanyang sasakyan. Narinig niya ang pagbukas-sara ng sasakyan nito, kaya mas binilisan pa niya ang paglalakad. Pero naabutan pa rin siya nito. "Eloise, please, let's talk." Nagsusumamang pakiusap nito. Nahawakan nito ang kanyang braso. Huminga siya ng malalim, saka ito hinarap
Bahagya pa siyang nagulat sa itsura nito ngayon. Malayo sa Creed na nakilala niya noon. Ngayon ay parang pinagsakloban nito ng langit at lupa. Miss, please. Give me a chance to explain, please. Puno ng sinseridad ang pakiusap nito. Napapikit naman siya. Kaya pumayag siya. Sumunod lang ito sa sasakyan niya hanggang sa makarating sila sa village. Nagpark siya sa park. Sakto paglabas niya, ay palabas din ang binata sa sasakyan nito. Talk, Creed. Marami pa akong gagawin. Untag niya nang makalipas ang ilang minuto na walang nagsalita sa kanila. Pareho silang nakaupo sa swing. Ang lalaki ay nakayuko. Creed. I'm sorry if I didn't tell you. And yes, I am a mafia. I kill for a living, Eloise. I kill people. I killed a lot that I can't count anymore. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nagsusumamo. But the people I killed, lahat sila masasama. Hindi ako pumapatay ng inosente, maniwala ka. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya at dinala sa labi. Miss, believe it or not, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. I'm so smitten. I don't know what to do anymore. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa iyo simula nang maghiwalay tayo ng araw na yon. Hindi na ako mapakali. Ilang beses kong pinigilan ang sarili ko na huwag kang lapitan katulad ng sinabi mo. Pero hindi ko na kaya, miss. Please take me back. Take you back? Bakit naging tayo ba? Nakataas ang kilay na sagot niya. Natawa naman si Creed. Umalis ito sa duyan at lumuhod sa harap niya at hawak pa rin ang kanyang kamay. Eloise Jung, please give me a chance. A chance to prove myself to you. I promise I will do everything you want. Creed, no. I won't accept no for an answer. Putol nito sa sasabihin niya. Napaawang naman ang labi niya at napahampas ito sa braso. Nagtanong ka pa kung ayaw mo din naman tanggapin ang sagot ko. Naiiling na lang siya na ikinatawa nito. Ngayon, nakatitig lang ito sa kanya hanggang sa inangat nito ang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. I miss you, miss. I miss you so much, Eloise. Napapikit si Eloise. Ramdam niya ang sinseridad nito. Sa kanyang pagdilat, ang paglapat naman ng labi ni Creed sa labi niya ang kanyang naramdaman. Napapikit ulit siya. Dalawang kamay na ngayon ni Creed ang nasa kanyang pisngi. Hindi na niya napigilan pa ang sarili at gumanti na siya ng halik at nagpaubaya sa nararamdaman. Habol nila pareho ang hininga. Pinagdugtong nila ang kanilang noo. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. I really like you. Namungay ang mga mata nito. Napangiti naman siya. Hinawakan din ito sa muka at napagdesisyonan na bigyan ito ng pagkakataon. Sa gabi din yon, nagkaayos sila. Pinakinggan niya ang rason nito at binigyan ng pagkakataon. Ngayon ay mas napatunayan niya ang pagkagusto sa lalaki. Lumalim agad ang nararamdaman niya para dito. Oh, you look happier now. Puna ni Marcos kay Creed. Malawak ang ngiti nitong hawak ang sariling labi. Napailing naman si Marcos at naupo sa katapat niya sa kumuha ng alak. You look stupid. Dagdag pa ni Marcos, sinamaan niya lang ito ng tingin. Manahimik ka, nag-emote pa ako. Saway niya dito sa katinungga ang alak na hawak. Kamusta ang nililigawan mo? Tanong nito, ngumiti naman si Creed at nagyayabang na umupo ng maayos. She gave me a chance, and I won't waste that chance. Tumango na lang si Marcos at seryoso din ito. How about you, man? How's the persuasion going? Umiling lang si Marcos at naging malayo ang tingin nito. It's fine. Una pa lang, alam ko nang hindi na magiging madali. Malaki ang naging kasalanan ko at habang buhay ko yung pagbabayaran. Mariing sagot nito. Bagsak ang balikat na nakayuko. It's okay, bud. Lahat tayo nagkakamali. Parte na yun ng buhay. Hindi tayo matututo kung minsan sa buhay natin hindi tayo nagkakamali. Napataas ang kilay ni Marcos. Minsan lang maging seryoso ang kaibigan at namamangha siya. Ikaw ba talaga si Creed Joseph Mondragon? Natawa na nailing si Creed. Sinapak niya ito sa balikat kaya pareho silang tumawa.
Samantala, napangiti si Eloise na makita ang pangalan ni Creed sa kanyang telepono. Hi, miss. Hey. Papunta na ako. I'll just see you there. Yes. See you here, Creed. Kinakabahang saad niya kaya nautal pa siya. Binaba niya ang tawag at nagmamadali niyang isinuot ang sapatos. Napagkasunduan nilang magkita at dahil ayaw niyang malaman ito ng ama, hindi na siya nagpasundo pa. Nang makarating sa lugar, ay nag-aabang na si Creed. Mabilis itong naglakad palapit sa kanya. Bago pa siya makapagsalita at nakalapit dito, tumakbo na ito patungo sa kanya at niyakap siya. Oh, dahan-dahan. Mapipisat ako eh. Saway niya dito. Natatawa naman itong niluwagan ng pagkakayaka pero hindi humiwalay. I'm sorry. I'm just happy to see you at namiss kita, Eloise. Humiwalay ito at hinawakan ng kanyang pisngi at ngumiti. Let's go? Yakag dito sa kanya. Nakangiti siyang tumango dito at pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Creed prepared the dinner for them. Nasa isang eksklusibong restaurant sila. Habang kumakain ay nag-uusap silang dalawa. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang isang kanta kaya tumayo si Creed at niyaya siya. Can I have this dance, miss? Nakangiti nitong tanong. Napailing naman siya pero tumayo na din. Kailan mo ako sasagutin? Out of nowhere na tanong ni Creed habang nagsasayaw sila. Natawa siyang hinampas ito sa dibdib. Bakit? Ano bang tanong mo? Nakataas na kilay na tanong niya pabalik kaya napanguso ito. Nanliligaw ako. Maktol nito kaya natawa naman siya. Bakit naiinip ka na? Sinamaan niya ito ng tingin. Mabilis naman na umiling ang lalaki. Nope, never. I can't even wait forever. Nakataas noong sagot nito. Hinawakan niya ang pisngi ni Creed na ikinalaki ng mata nito. Creed, sasagutin mo na ako? Makinig ka nga kasi muna, huwag kang atat masyado. Nagkibit balikat lang ito. Hinapit siya sa bewang para mas magkalapit sila. Napasinghap naman si Eloise na panunok sa sobrang lapit ng kanilang katawan. I like you too, but... Eloise? Dumagundong ang boses na yun sa buong restaurant dahil sa hindi kalakasang musika. Napaawang ang labi niya, nilingon ng tumawag sa kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama na galit na galit. Mabilis itong nagmarcha papunta sa kanila. Hindi na siya nakapagsalita pa at nahigit na siya ng ama palayo kay Creed. Si Creed naman ay hindi nakakibo. Kilala niya ang ama ni Eloise. Natatandaan niyang isa ito sa mga taong nalulong sa pasugalan ng kanyang ama. Ano ang ibig sabihin nito? Alam mong nakatakda ka na para sa iba. Pero may iba ka pang kasamang lalaki? Ano na lang ang sasabihin ng mapapangasawa mo, ha? Dad, no, you listen to me. Masyado ako naging maluwag sa'yo. Kaya hindi ka na nakikinig sa akin. Bagsak ang balikat na hindi na lang siya kumibo. At ikaw lalaki, kung sino ka man layuan mo ang anak ko, ikakasal na siya. Kaya wag na wag ka nang lalapit pa. Naiintindihan mo? Galit na saad ng kanyang ama kay Creed. Nagtatagi sa mga bagang ng binata nang malingunan niya. Umiling siya dito. Alam niyang dismayado na ito dahil nagsinungaling siya dito. Pero iba ang sinabi ni Creed sa nakikita niyang pagkadismaya. I don't care. I love your daughter, sir. Determinadong saad nito. Napaawang naman ang labi niya. Nang iinsultong tumawa ang kanyang ama, itinulak nito ang balikat ni Creed. Walang magagawa ang pagmamahal na yan. Layuan mo ang anak ko. Pinal na sabi nito bago siya hinila palayo doon. Habang hila siya ng ama, nakatingin lang siya kay Creed. Gusto niyang umiyak. Pero ngumiti na lang siya at tinanguan ito. Nang makarating sa bahay, hinarap niya ang ama. Dad! Shut up, Eloise. Pack your things now. What? Nang gigilalas niyang tanong, nilapitan ng ama na naupo sa sofa. Anong ibig sabihin nito, Dad? Doon ka muna mananatili sa probinsya ng mommy mo hanggang sa dumating ang araw ng kasal mo. Napaawang ang labi niya sa sinabi ng ama at hindi siya makapaniwala. What? No! Dad, please! Ayoko makasal kay Minji Kim. Hindi siya ang mahal ko. Si Creed po, Dad. Siya ang mahal ko. Dad, please naman.
Huwag mong gawin sa akin to. Pakiusap niya dito, pero umiling lang ang kanyang ama. My decision is final. You will stay there, whether you like it or not. Nanlulumo siyang napaupo sa sahig. Hindi malaman ang gagawin. Si Creed, kailangan ko siyang tawagan. Sambit niya at nilabas sa bulsa ang telepono. Pero bago pa niya madaya ang numero ng binata ay may humablot na doon. Dad! Gulat niyang tawag dito. Hinabol pa niya ang kamay nito para kunin ang kanyang telepono. Galit itong tumingin sa kanya at dismayadong umiling. Si Minji Kim ang nararapat sa'yo, hindi ang lalaking yon. Tuluyan na itong umalis. Napakurap-kurap siya, saka tuluyan na ring umiyak. Ngayon ay hindi niya na alam kung paano pa makakausap ang binata. Umakyat na lamang siya sa kwarto at doon nagkulong. Kinabukasan, naging malinaw na ang pag-iisip niya. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niya makita si Creed. Pero gano'n na lang ang panulumo nang makita ang napakaraming tauhan sa labas. Saan mang sulok ng bahay may nakabantay. Hindi makapaniwalang pinuntahan niya ang ama sa kusina at gano'n na lang ang laking gulat niya nang makita si Minji Kim doon. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong. Napaangat naman ang tingin ang kanyang ama sa kanya. Si Minji naman ay napangisilang. Binibisita ang mapapangasawa ko, masama ba? Mapang-uyam nitong sambit. Dad! Naiinis niyang baling sa ama. Tumawa naman si Minji nang hindi siya pinansin ng amang nagpatuloy lang sa pagkain. Come on, eat with us, Eloise. Baka malate ka sa flight mo. Saad ni Minji, kaya bumalik ang tingin niya dito. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Bumaling naman ito sa kanyang ama. Your flight is today, Eloise. I forgot to tell you last night about it. Anang kanyang ama at sandali siyang tiningnan. I can't believe you. I really can't believe you, Dad. May hinanakit na sabi niya. Saka tinalikuran ng mga ito. Nawala na siya ng pag-asa. Wala siyang takas kahit anong gawin niya. Puno ng bantay ang kanilang bahay. At ngayon naman, hindi niya alam na ngayon pala ang alis niya. Nang hihinang napaupo siya sa kama. Hindi na niya makikita pa si Creed. Tuluyan na sila magkakalayo, na hindi man lang niya nasasabi dito ang tunay na nararamdaman. Welcome home, ma'am. Abat kamukha mo ang iyong ina. Ngumiti na lang siya sa matanda na sumalubong sa kanya. Pinapasok siya nito sa loob ng bahay. Salamat naman at nagkaroon ka ng pagkakataon na bisitahin kami dito. Gustong gusto na kitang pagsilbihan noon pa man. Matagal na rin nang huling magkaroon ng tao ang bahay na ito. Simula nang nawala ang mami mo, hindi na kayo dumalaw pa dito. Patuloy ang pagsasalita nito hanggang sa ihatid siya sa kanyang silid. Salamat ho, Ate Merly. Nakangiting tumango ang matanda bago ito nagpaalam at umalis. Napahinga ng malalim si Eloise. Nilingon ng bintana sa katumayo. Tanaw niya roon ang may kalayuan na dagat at napangiti siya. At least may dagat. Pag-aalo niya sa sarili bago nagdesisyon na magbihis para maligo sa dagat. Fuck it! Inihagis ni Creed ang isang upuan, nagtaas baba ang dibdib sa galit na nararamdaman. It's been months. Wala pa rin kayong eksaktong lugar kung saan siya dinala ng kanyang ama? Galit na singhal niya sa mga tauhan na napayuko na lang. Creed, walang magagawa ang galit mo. Malawak ang Pilipinas. Kahit ilang beses mong pasundan ang ama ni Eloise kung wala namang balak ang mga itong matagpuan mo. Magpahinga ka na lang muna, no? Kami ni Lynn ko na maghahanap sa kanya. Saad ni Marcos na lumapit at tinapik pa ang kanyang balikat. How can I rest, Marcos? Hindi ko alam kung nasa mabuting kalagayan ngayon si Eloise. Kahit anong panggigipit natin sa Minji Kim na yun, wala tayong napapala. Ni hindi tayo makalapit sa ama niya. Kaya ano pang dapat kong gawin? Nanlulumong na paupo si Creed, hawak ng dalawang kamay ang ulo. I will try to ask Natasha again. Mabilis na nag-angat ng tingin si Creed. Hinawakan niya ang balikat ng kaibigan. I will try to ask her again. Hindi siya nagsasalita kapag tinatanong ko. Pero susubukan ko ulit. This is her friend after all. Tumatango-tangong sagot ni Marcos. Tinapik nito ang kanyang balikat. Thanks, bud. That means a lot.
Natasha, anong ginagawa mo dito? Napatayo si Marcos na nakatingin sa kanilang likuran. Kaya nilingon niya ang kausap nito. Taas nung lumapit si Natasha, si Marcos naman ay lumapit sa babae. Nandito ako para tumulong. Maliit ang boses ni Natasha, nilingon ni Marcos nang tumabi ito sa dalaga. Please, anything that can lead me to her. Nagsusumamong lumapit si Creed, pero humarang si Marcos at sinamaan siya ng tingin. I know a place. She might be there. Pero hindi ako sigurado. Hindi naman masamang magbaka sakali. Kailangan mo na umalis ngayon at mas mabuting ikaw lang para hindi makahalata ang mga kalaban. Minji Kim has his eyes on you. Even Eloise's father. Kaya mas mabuting kumilos ka ng palihim para sa kaligtasan yung dalawa. Mahabang paliwanag ni Natasha. Napalunok siya at mabilis na tumango, saka tumingin kay Marcos na nakatitig lang sa babae. Sinabi mo sa kanya lahat? Tanong niya kay Marcos. Tumango itong hindi siya nililingon. I can't lie to her. Kaya sinabi ko lahat ng nalalaman ko. Napailing na lang siya. Tiningnan si Natasha na masama ngayon ang tingin sa kaibigan niya. I will. Thank you for the information, Natasha. Tumango lang ito sa sinabi ang lugar kung saan maaaring nandoon si Eloise. Nang makuha ang address, lihim nga siyang umalis. Halos balutin niya ang katawan. Wala lang makakilala sa kanya. At dahil lihim ang pag-alis niya, ginamit niya ang private jet ni Marcos paalis ng Maynila para makarating sa isang probinsya kung saan sa tingin nilang naroon ang babaeng pinakamamahal niya. Nakangiting pinagmamasdan ni Eloise sa mga taong nasa dalampasigan. Nakaupo siya sa buhangin, ang mga mata ay nakatuon sa mga taong abala sa kani-kanilang mga gawain. Sa nakalipas na panahon na pananatili doon, walang komunikasyon at malayo sa sibilisasyon ay nakasanayan niya na ang pamumuhay doon. Ate Eloise, tignan mo, may bago kaming gawang kwintas ni Shane. Sa tingin mo maganda ba? Nakangiting lumapit ang isang batang babae. Inilahad nito sa kanyang kwintas na gawa sa kabibe. Oo naman, Sean. Napakaganda. Kasing ganda ng gumawa. Natatawang sagot niya kaya napasimangot naman ang bata. Pinupola mo naman ako eh. Mas maganda pa din ang gawa ni Shane. Nagdadabog itong naupo sa tabi niya. Napangiti na lang siya. Hinaplos ang ulo nito. Sean! Sabay silang napatingin sa isa pang batang lalaki. Kamukha ni Sean. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanila. Oh, nandiyan yung kakambal mo. Umingos lang ang bata sa katumayo at pinagpagampitan. Ano na naman? Nakasunod ka na naman sa akin. Namewang si Sean sa kapatid itong si Shane. Natawa lang siya. Oh, wag mo nang awayin ng kapatid mo. Umuwi na lang kayo at sigurado akong hinahanap na kayo sa inyo. Ngumiti si Shane samantalang si Sean naman ay napalabi lang. Ate Eloise, babalik ako mamaya, laro tayo ah. Oo naman, hihintayin kita. Tumango siya kay Sean, kumaway sa mga ito. Tumayo na din siya at masakit na sa balat ang sikat ng araw. Naglakad na siya pabalik ng kanilang bahay. Nang makapasok, nadat na niya si Ate Merly na hindi mapakali at halatang may problema. Ate Merly, ayos lang kayo? Nag-aalalang tanong niya. Mabilis naman itong bumaling sa kanya, saka mabilis siyang nilapitan. Mabuti at nandito na kayo, ma'am. Magpapaalam sana ako umuwi. Kailangan ako ng anak ko ngayon. Nanganak kasi siya at wala mag-aasikaso dahil may trabaho din ang asawa ko. Naiintindihan ko ho, ayos lang. Pasensya na ho kayo kung wala ho ako maitulong. Naku, ayos lang yun. Sapat na ang pinapasahod sa akin ng iyong ama. Magiging maayos ka lang ba talaga dito? Gusto mong maghanap muna ako ng mga kasama mo habang wala ako? Umiling siya at ngumiti dito. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Merly. Ayos lang po ako, wag niyo na po akong alalahanin. Umalis din kaagad si Merly kaya naiwan na mag-isa si Eloise. Napabuntong hininga siya. Tumayo para maghanda na makakain niya. Sa nakalipas na buwan, natuto din siya sa gawaing bahay. Lalo na sa pagluluto ng mga ulam. Kung dati, pastry lang ang kaya niya, ngayon mas lumawak ang kaalaman niya dahil sa mga turo ni Merly. Matapos magluto, napagdesisyonan niyang sa labas kumain.
kaya dinala niya sa may garden ang pagkain niya. Nagsimula siyang kumain habang tanawin sa labas, hanggang sa lumalim ang pag-iisip niya at doon naalala si Creed. Kung kumusta na kaya ito, kung naaalala pa kaya siya ng binata. Napabuntong hininga si Eloise, pumikit at huminga ng malalim. Sa kanyang pagdilat, ay hindi siya makapaniwala sa nakikita. Nakatayo sa labas ng bahay ang lalaking iniisip niya lang kanina. Ngayon narito na ito. Nagmamadali siyang tumayo at lakad-takbo ang ginawa para mapuntahan ang lalaki na nakangiti ngayon. Si Creed naman, idinipa agad ng dalawang kamay. Nabitawan nito ang dalang bag. Nandito ka? Naiiyak na yumakap si Eloise. Napapikit naman siya at dinamay ito. Gumanti ng yakap si Creed. Humalik ito sa ulo niya. I miss you, Eloise. Sobrang namiss kita. Madamdaming sabi nito. Humigpit ang yakap sa kanya at nakangiti siyang tumango. Namiss din kita. Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Nakagat niya ang ibabang labi. Hinawakan ni Creed ang magkabila niyang pisngi at iniharap sa kanya. Hindi mangyayari yon. Hindi ako papayag. Nakangisi nitong saad. Natatawa siya kahit naiiyak. Dinala niya sa loob si Creed at niyayang sabayan siya kumain. Mabuti na lang at kasya sa kanilang dalawa ang nailuto niya. Natawa siya na parang gutom na kumain ang binata sa harap niya. Magdahan-dahan ka nga, baka mabulunan ka niyan. Saway niya dito. Lumobo naman ang magkabilang pisngi ni Creed dahil sa pagkain. Ngumiti lang ang lalaki saka nag-okay sign ng kamay. Gutom talaga ito dahil walang matinong kain mula nang nawala ang dalaga. Kaya ngayon, maluwag na siyang makakakain sa kaalamang nasa maayos na kalagayan si Eloise at makakasama niya pa ito. Mabuti na lang talaga at naalala ni Natasha ang probinsya ng mami mo dito. Kung hindi ko na alam kung saan pa kita hahanapin. Saad ni Creed, yakap siya nito mula sa likuran habang tinatanaw nila pareho ang mapayapang gabi. Minsan ko nasabi sa kanyang lugar na to, niyaya ko nga siya eh. Ang kaso, pare-parehas na kami naging abala sa mga bagay-bagay. At masaya ako nandito ka. Salamat di ka sumuko na hanapin ako, Creed. Hinarap niya ang lalaki. Nilagay niya ang dalawang kamay sa balikat nito. Si Creed naman ay nasa bewang niya ang kamay at pumungay pa ang mata ng binata. I love you, Eloise. Napaawang ang labi niya. Hinaplos ni Creed ang kanyang pisngi. I love you damn much that it hurts. Akala ko nung una, hindi na ako makakaramdam pa ng ganitong pagmamahal. Pero nung dumating ka, hindi na naging normal ang tibok ng puso ko tuwing iniisip kita. Just remembering your face make me feel at peace. Kaya takot na takot ako nung bigla kang nawala. Takot na takot ako na baka tuluyan ka ng natauhan at si Minji Kim ang pinili mo. May tumulong luha sa pisngi nito, kaya umangat ang kamay niya sa pisngi nito para alisin yon. Hindi mangyayari yon, Creed. Ikaw ang gusto ko. Ikaw nga dyan, akala ko magagalit ka dahil naglihim ako sa'yo, na ikakasal ako sa iba at di ko yan sinabi sa'yo. Napapikit siya nang lumapit si Creed at halikan ng kanyang noo. Kukunin kita sa kanya. Hindi ako papayag na sa kanya ka mapunta. You're mine. The moment I laid my eyes on you. Ikaw rin. Sa akin ka. Mula na makita kita nung niligtas mo ako, nahulog na ako. Hindi ko alam kung paano pa ako aahon. Mas lalo kung ayaw na makasal kay Minji Kim na yun, simula na makita kita. Yumakap siya dito. Napapikit siya nang maramdaman ng labi ng binata sa kanyang ulo. Eloise? Tawag ni Creed. Iniangat ang ulo niya saka isinandal sa dibdib ng lalaki. Sagot niya habang nagtaas baba ang haplos ni Creed sa likod niya. I love you. Namumungay ang mata nitong sabi kaya napangiti siya. Mahal din kita. Lumapit ang mukha ni Creed sa kanya. Napapikit na lang siya at hinintay ang labi nito. The kiss lasts longer. Sa pagkamis nila sa isa't isa, hindi na napigilan ang sariling lumagpas pa sa halikan ng mangyari. Tanghali na nagising si Eloise. Paika-ika siya lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina dahil sa uhaw. Ang papikit-pikit niya mga mata ay napadilat ng maayos nang makita
ang hubad-barong lalaki. Nakatalikod dito sa kanya at nagluluto. Bigla ay humarap si Creed. Gising ka na pala. Mabilis siya nitong nilapitan, humalik sa kanyang labi kaya naitikom niya ito. Nasaan ang kiss ko? Nagtatampong reklamo nito at tinakpan niya ang labi. Mamaya. Itinulak niya ito palayo. Napasimangot lang si Creed. Fine, pero... At nauuhaw ako. Pinutol niya ang sasabihin pa nito. Tumaas naman ang gilid ng labi ng lalaki sa kumuha ng tubig para sa kanya. Masyado ba kitang napagod kagabi? Malambing na tanong ni Creed. Pumwesto ito sa gilid niya at inabot sa kanya ang tubig. Agad naman niyang ininom yun, habang si Creed ay yumakap na sa kanya. Gutom na ako. Reklamo niya pagkatapos uminom. Right, handa na ang pagkain. Come on, babe. Nagpatianod siya sa hila nito at pinagsilbihan siya ng binata. Kumain ka ng madami. Papagurin pa kita ulit. Nakangisi ito habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Napaawang na lang ang labi niya sa kasinamaan ito ng tingin. Hindi ka na makakaulit, no? Akala mo ba? Ito naman, ang napaawang ang labi ngayon. Mabilis itong naupo sa kanyang tabi. Babe naman. Parang bata itong inagawan ng candy. Hindi niya ito pinansin at kumain na lang. At kahit lumipas ang ilang araw, hindi pa rin siya tinigilan ni Creed. Palagi siyang tumatanggi at inaasar ang lalaki. Natutuwa siyang asarin ito. Creed, anong ginagawa mo? Tanong ni Eloise isang umaga nang ang nakasimangot na lalaki sa garden ang nakita at pinagbububunot ang tanim doon. Huwag mo kong kausapin. Napailing na lang siya. Lumapit siya dito at yumakap sa likod ng binata. Hindi ka pa rin ba naka-move on? Nakanguso niyang tanong, ngunit hindi siya pinansin ito. Creed! Ilang beses niya itong tinawag pero hindi pa rin ito lumingon sa kanya. Fine, wag mo kong pansinin. Bahala ka dyan. Lumayo siya dito. Akmang maglalakad na paalis nang hawakan ng binata ang kanyang palapulsuhan. Nang lingunin niya ito, nakasimangot si Creed. Hindi ba pwedeng suyuin mo naman ako? Nalaglag ang pangang napatingin siya dito. Nag-iwas ng tingin si Creed. Napanguso siya, pilit na itinatago ang ngiti sa labi. Tumikim siya at lumapit sa harapan nito. Gusto na lang palang magpalambing ng loko. Kung ano-ano pang ginagawa nito. Creed, Joseph Mondragon, tama na ang pagtatampo. Mahal kita, mahal na mahal. Nakangiti niyang turan at naglumikot naman ang mga mata nito. Kumunot ang noo, pilit na iniiwas ang muka sa kanya. Babe! Tawag niya dito, kaya malakas na napabuntong hininga si Creed at hinarap siya. Fine, you win. Niyakap siya ni Creed at hindi napigilan na siilin siya ng halik sa labi. At nagpaubaya naman siya dito at gumanti ng halik. Sus, tumigil ka nga. Kanina ka pa nakabuntot sa akin. Kailangan ko makapaglaro kila Sean. Saway niya kay Creed, nakapulupot ang mga kamay nito sa katawan niya. Isama mo kasi ako. Pagpupumilit nito, kaya napabuntong hininga siya at sumuko na lang sa bandang huli. Oo na. Sumusukong hinayaan niya ito. Malaki naman ang ngiti nito ngayon at nagtagumpay sa gustong gawin. Yes! Sabay silang lumabas ng bahay. Naabutan nila ang dalawang bata doon. Ate Eloise! Masayang kumaway si Sean. Ganon din si Shane at napatingin sa kasama niya. Tumabi sila sa mga ito. Napakunot ang noo na tumingin siya kay Shane. Sino po itong kasama niyo, ate? Seryosong tanong ni Shane habang ang kapatid nito ay yumakap kay Creed. Sean! Saway ni Shane pero hindi nakinig ang kapatid. Si Kuya Creed, kaibigan ko. Pagpapakilala niya dito pero sumingit si Creed. Future asawa niya ako. Mayabang na singit ni Creed at nakipagsukatan ng tingin kay Shane. Okay, tama na yan Creed, pati bata pinapatulan mo. Mariing saway niya, ngunit umingos lang ito. Nakipaglaro sila sa mga bata at hapon na nang matapos at sinabay na nila ito sa hapunan. Paglaki ko, gusto ko maging kasing ganda mo, Ate Eloise. Malaking ngiti na sabi ni Sean. Napangiti siyang pinisilang pisngin nito.
Mas maganda ka dyan paglaki mo. Sabad ni Creed na kumakain. Nawala ang ngiti niya at sinamaan ito ng tingin. Ayos lang yan Ate Eloise, papakasalan naman kita paglaki ko. Nanlaki ang matang sabay na nabaling ang atensyon ni Eloise at Creed kay Shane nang magsalita ito habang nakangisi ang bata. What the? Creed! Agap niya sa sasabihin pa nito at pinandilatan ito na hindi naman natinag at nagpatuloy lang sa ginagawa. Aagawan pa ako akin ang babe ko. Humanap ka na ng kasing edad mo bata. Creed, tama na, papatulan mo pa Saway niya. Nilingon si Shane na nangislap ang mga mata. Shane? Aaluin niya sana ito pero nauna nang tumayo si Creed at nilapitan ng bata. Saan mo dadalhin yan? Gulat na tanong ni Eloise nang makitang kinarga nito si Shane at basta na lang naglakad palabas ng kusina. Mag-uusap lang kami. Kailangan namin mag-usap lalaki sa lalaki. Kailangan matauhan ng batang to. Hindi ako papayag na agawin kanya sa akin. Kumaway itong palayo at napabuntong hininga na lamang siya. Saan dadalhin ni Kuya Creed ang kambal ko, Ate Ganda? Mag-uusap lang daw sila, hayaan mo na natin. Ubusin mo na lang yung pagkain mo. Tumango ito at sabay nilang tinanaw ang dalawang lalaki na tuluyan ng nawala sa kanilang paningin. Ano naman ang sinabi mo kay Shane? At mukhang nagkaintindihan kayo kanina nang paalis na sila. Tanong ni Eloise kay Creed habang pabalik sila sa loob. Inihatid lang nila ang mga bata sa labas dahil sinundo na ito ng mga magulang. Sa amin na lang yon, wag kang tsismosa. Napamaang naman siya at siniko niya ito sa tagiliran na napangiwi na lang. Ako pa ngayon ng tsismosa? Nagtatanong lang naman ako Oo na, nagtatanong ka lang. Pero pareho lang yun. Aray! Daing nito at hindi na natapos pang sasabihin nang kurutin niyang tagiliran ng binata at mabilis na humiwalay dito. Bahala ka sa buhay mo. Tumakbo siya paalis saka naglakad papasok sa kwarto niya. Babe naman, nagbibiro lang ako, sandali. Hindi niya ito pinakinggan at nagpatuloy sa pag-alis. Lumipas ang mga araw na naging masaya sila at payapang namuhay sa probinsya. Walang nanggugulo, walang naging hadlang. Pero panandalian lang pala yun dahil nagising na lang si Creed na wala na si Eloise sa kanyang tabi. Ang tanging naiwan na lang ay isang note mula sa isa niyang kaaway at hawak nito si Eloise. Maagang nagising ang dalaga para sana magluto ng agahan nila. Medyo madilim pa sa labas nang pumunta siya sa palengke para bumili ng lulutuin. Pauwi na siya nang bigla na lang harangan ng hindi mga kilalang lalaki. At walang nagawa si Eloise dahil pinaamoy na siya ng pampatulog at nawalan na ng malay. Nagising si Eloise na nakagapos sa isang upuan. Mabilis siyang nagpumiglas. Kung ako sa'yo, ireserba mo ang lakas mo. Parating pa lang si boss. At siguro naman ngayon hindi ka na magmamatigas pa. Madiing sabi ng isang tauhan at sinamaan lang niya ito ng tingin. Si Minji Kim ba ang boss mo? Siya ba ang may kagagawa nito? Singhal niya sa tauhan ng umisilang. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang taong kinamumuhian niya. Surprise, surprise, your time is up, my bride. Siguro naman sapat naman na siguro ang mga araw na pinabayaan ko kayo ng kalaguyo mong magsaya. Mapanuya itong umisi, humalukip-kip at mariin siyang tiningnan. Hinding-hindi mangyayari ang kasal na gusto mo. Singhal niya dito. Tumaas lang ang kilay nito. Well then, say goodbye to your father. What? Alam mo ba kung ba't nalugi ang kumpanya niyo? Hindi siya sumagot. Tumango ang lalaki at naghila ng upuan sa kanaupo paharap sa kanya. Nalulung ang ama mo sa sugal. Hindi lang sa akin yan may utang. Maraming taong pinagkakautangan niya. At isa na doon ang tatay ng kalaguyo mo. Hindi yan totoo. Laban niya dito. Umiling lang ang lalaki. Nangilabot siya nang dumantay ang daliri nito sa kanyang pisngi. Bakit hindi mo tanungin si Mondragon? Alam na alam niya yun dahil ang ama niya ang may-ari ng pasugalan kung saan nagsugal ang ama mo. At para maisalba ang pinaghirapang kumpanya ng mga ninuno niyo, ikaw ang kapalit. Liar! You're a liar! Naiiyak na sambit niya. Ngayon niya napagtanto ang mga kinikilos ng ama.
Nalulong pala ito sa sugal at ngayon siya ang kapalit. Kaya pala minsan ay parang nagigilty ito kapag nagkakatinginan sila. Nakatulog si Eloise sa kanyang pagkakaupo. Naalimpungatan lang dahil sa mga bulong na naririnig. Nababaliw ka na, Kim. Marami pang ibang shipping line na pwede mong pang-ship ng mga produkto mo. Bakit pa pinipilit mo sa mga ang sarili mo ipabagsak na sila? Ano pang mapapala mo? Mariing bulong ng isang lalaki. Narinig niya ang buntong hininga ng kausap nito. I like her. Gusto ko siya maging asawa. Baliw ka na talaga. Baliw na kung baliw Madrigal. Pero matutuloy ang kasal bukas. Mariing sabi ni Minji Kim kay Madrigal bago niya narinig ang hakbang palayo. Hindi pwede. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi pwede na maikasal siya dito. Isang tao lang ang gusto niyang pakasalan at yun ay si Creed. And speaking of Creed, hindi niya alam ang gagawin nito. Pero isa lang ang sigurado siya, hahanapin siya ng binata. Nahanap niyo na ba? Tanong ni Creed sa mga tauhan, ngunit yumukulang ang mga ito. Mga walang silbi! Bud, may lead ang isang tauhan ko. Pumasok si Marcos at ipinakita na sa kanya ang laptop na dala nito. Hindi ba isa ito sa mga hideout ni Madrigal? Yes. Dito huling na-track ang mga lalaking kumuha kay Eloise. Nagtagis ang bagang ni Creed. Kumuyom ang mga kamao na sinuntok ang mesa. Maghanda kayo. Dadalawin natin ang lungga ng gagong yun. Matigas niyang utos sa mga tauhan. At mabilis na mga nagsikilo sa mga ito. Sasamahan kita. Pagpipresenta ni Marcos at ipinatong ang kamay sa balikat ng kaibigan. Sigurado ka? Paano ang mag-ina mo? Tanong niya dito. Pero isang tango lamang ang isinagot sa kanya ng kanyang kaibigan. Nasa maayos silang kalagayan ngayon, kaya sasamahan kita. Tumango na lang siya at sabay nilang tinahak ang daan palabas. Hindi alam ni Eloise pero para siyang nakalutang at hindi magising ng maayos. Nararamdaman niya ang mga taong nasa paligid niya. Malabo man, ay nakikita niya ang dalawang babae na inaayusan siya. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising ulit, ay gano'n na lang ang gulat niya na makita ang ayos. Maya-maya lang, magsisimula na ang kasal. Babalikan ko po kayo. Anang isang babae at yumukod pa ito. Hilos siyang nagpalingalinga. Napatingin sa suot niyang puting bestida. Ano to? Huwag ka nang magtangkapang tumakas. Tuloy na talaga ang kasal mo. Nilingan niya ang nagsalita. Doon, nakasandal sa hamba ng pinto ang isang babae. Ito ang babae sa bar dati. Kung ganoon kakampi ito ni Minji Kim. Ngayon, naintindihan niya ang sinabi nito sa banyo ng gabing yon. An easy prey. Hindi kayo magtatagumpay sa kung anong binabalak nyo. Singhal niya, ngunit gumisilang ang babae. Well, good luck. Huling sabi nito sa kanawala sa paningin niya. Muli din siyang nawala ng malay. Nang magising, ay naramdaman niya ang hawak ng kung sino sa kanyang kamay na pinipilit siya. Come on, Eloise, pumirma ka na. Madaing utos ni Minji Kim at tuluyan siyang napadilat. Nakita niya ang papel na naroon, na pinipilit na papirmahan ng lalaki. Inagaw niya ang kamay dito, saka ito tinulak palayo sa kanya. Pero dahil sa panghihina ay walang nagawa ang pagtulak niya na mas ikinagalit lang ng lalaki. Just sign it, damn it! Napasigaw siya nang hinilan nito ang kanyang buhok. Kinuha ang kamay niya at pilit na kinukuha ang kamay niya para pumirma. Tumigil ka na! Ayoko nga! Saad niya kahit na nahihirapan. Nagulat na lang siya nang may marinig na putok. Lahat ay napatigil maski ang paghawak ni Minji sa kanya ay lumuwag. Tignan niyo! Mariing utos nito sa mga tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Eloise nang makita ang ama na nakaluhod at may nakatutok na baril sa ulo nito. Pumirma ka na, kundi sabog ang bungo nitong tatay mo. Mariing sabi ng babae. Nanginginig siya sa galit at nalalabo ang mga mata. Anak, patawarin mo ako. Umiiyak na tura ng kanyang ama, ngunit umiling lang siya dito. Patuloy ang putukan, pero hindi siya binitiwan ni Minji. Mas inilapit ito ang marriage contract sa kanya. Pumirma ka na,
Bilisan mo bago maubos ang pasensya ko. Inginod-ngod ni Minji Kim sa papel ang kanyang kamay. Naiiyak na lang siya. Pilit na inabot ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya. Tiningnan muna ang ama na umiiyak din at umiling sa kanya. Puno ng pagsisisi ito. Nanlulumo dahil walang magawa. Palakas ng palakas ang putukan at palapit na kung nasan sila. Kaya minadali na siya ni Minji na pumirma. Pero bago pa man lumapat ang ballpen sa papel, isang nakakabinging putok ang umalingaw-ngaw. Kasabay ng pagsigaw ng babaeng may hawak ng baril na nakatutok sa kanyang ama. Napatda siyang lumingon nang marinig ang malakas sa pagbagsak ni Minji Kim. Napahinga siya ng malalim at napaupo sa sahig nang makita ang duguan nitong katawan. Oh God, Minji! Sigaw ng babae bago pa ito makalapit, bumagsak na rin ito sa sahig at tinamaan sa balikat. Anak! Lumapit ang kanyang ama. Nagsasalita ito pero hindi niya marinig. Hinawakan ito ang kanyang pisngi. Mawawala na siya ng ulirat. Naiyak ang kanyang ama na niyakap siya. Bago tuluyang nawala ng malay, narinig niya ang pagtawag ni Creed sa kanya. Eloise! Mabilis na nilapitan ni Creed ang dalaga. Hindi niya pinansin ang ama nito. Mabilis niyang kinarga ang babae. Mabilis naman sumunod ang ama ni Eloise sa kanya. Wala si Madrigal dito. Sa lubong ni Marcos, bahagyang nanlaki ang mata nito nang makitang karga niya si Eloise. She's okay, nawalan lang ng malay. Tumango ito, nagpaalam na siya dito at dire-diretsong naglakad palabas ng building. Dinala niya sa ospital ang dalaga, pinagamot na rin ang ama nitong may galos. Nalaman niya din ang balak nitong pilit ipakasal ng tuluyan si Eloise kay Minji. Umiiyak ang ama ng dalaga. Humihingi ito ng tawad nang mailipat sa private room ang dalaga. Narinig niya lahat ng sinabi ng ama ni Eloise at nagsisisi ito. Patawarin mo ko, anak. Yun ang bumungad kay Eloise nang magising siya. Dad? Nag-angat ito ng tingin. Mas lalong naiyak ang kanyang ama na makitang gising na siya. Paulit-ulit itong humingi ng tawad at handa na itong bitawan ng kumpanya para mabayaran lahat ng pinagkakautangan. Si Creed po, Dad. Tanong niya sa ama. 2 araw na magising siya, hindi niya pa ito nakikita. Kinailangan niyang manatili sa ospital dahil na rin sa drogang itinurok sa kanya. Nahinto naman ang ama sa pagbabalat ng orange para sa kanya at tumikim ito. Nandito siya tuwing tulog ka at umaalis din. Hindi ko alam kung sinasadya niya yun. Pero sa nakikita ko kasi parang pagod siya. Ang balita ko, hinahanapan nila ang kasabot ni Minji sa pagkuha sa'yo. Paliwanag ng ama at napatango naman siya. Kaya ang ginawa niya, hinintay niya na lang ito. Hindi siya natulog. Tumalikod lang siya ng higa sa amang nakahiga sa sofa. He kidnapped Creed's woman. Sagot ni Marcos kay Lincoln nang tanungin ito. Nasa harap nila ngayon ang tumatawang si Madrigal. Your woman? Mabilis na lumapit si Creed at pinagsusuntok si Madrigal na hindi natinag. Shut up! Mariin niyang sabi saka nagpaulan ulit ng suntok. That's enough, Creed. Saway ni Lincoln. Hinihingal siyang tumigil sa katumalikod. Nag-usap si Marcos at Lincoln. Hindi na niya pinansin pa ang mga ito. Ikaw, umalis ka na din at puntahan mo muna sa Eloise. Ako nang bahala dito. Yeah, ikaw nang bahala sa kanya. He's not worth my time. Umuwi ka na din sa mag-ina mo pagkatapos. Tumangulang ito, naglakad na din siya paalis at tinungo ang sasakyan. Marahan na binuksan ni Creed ang pinto sa hospital room ni Eloise. Saka dahan-dahan na lumapit sa dalaga. Pero gano'n na lang ang pagkatigil niya na makitang dilat na dilat itong nakatingin sa ginagawa niyang paghakbang ng maingat para lang hindi ito magising. Masama ang tingin ni Eloise sa kanya. Napangiwi siya na umayos ng tayo at lumapit dito. Hi. Hi mo mukha mo. Umamba siyang hahawakan ng kamay nito pero mabilis nilayuyo ng dalaga. Kung di pa kita hinintay ngayon, wala ka bang balak na magpakita sa akin? Babe, hindi ganun. Depensa niya pero inirapan lang siya nito. Ang totoo, nagtatampo ako. At galit na galit ako kay Minji Kim sa pagpilit niya sa'yo na pirmahan ng marriage contract. Pasalamat siya at di ko siya napuruhan. Hindi niya deserve ang madali ang pagkamatay. Buhay si Minji Kim? Sinamaan niya ng tingin si Eloise.
Napatikom naman ang labi nito. Mula ngayon, wag mo na mababanggit ang pangalan na yan. Tumataas ang presyon ko. Humawak pa siya sa bato kaya natawa ang dalaga. Aba, tumatawa ka pa? Hindi ako natutuwa, Eloise. Kung nahuli ako na ilang minuto siguro, kasal ka na sa lalaking yon. Nakasimangot niyang sabi dito kaya nailing si Eloise at idinipa ang dalawang kamay. Come here, Creed. Aya niya para yumakap ito. Umingos lang si Creed na ikinatawa niya. Kaya siya na ang humila dito payakap. Wala naman ito nagawa pa at yumakap pabalik. Hindi naman ako ikakasal sa lalaking yun. Kaya huwag ka na mag-alala. Humiwalay ito sa yakap at hinaplos ang kanyang muka sa kahinalikan ng kanyang noo. Ayoko magpakasal sa kahit kanino. Gusto ko sa'yo lang. Dapat lang. Sa akin ka dapat ikasal. Nagpo-propose ka na ba niyan? Tanong niya. Napangisi naman si Creed at umayos sa pagkakaupo. At saka may inilabas sa bulsa nito. Akala mo hindi ako prepared ha? Boy Scout to kaya always ready. Pagmamalaki nito at natawa na lang siya at naiyak. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Creed para halikan nito sa labi. Yes, Creed. Magpapakasal ako sa'yo. Teka, hindi pa ako nagtatanong eh. Panira ka naman eh. Natatawa niyang hinampas ang balikat nito. Ngumiti lang si Creed at lumuhod. Eloise Jung, will you marry me? Wait, be my Mrs. Mondragon. Hindi na dapat tinatanong yon. Mabilis itong tumayo at isinuot ang singsing sa daliri niya. Napailing na lang siya. Hindi talaga pwede na hindi isingit ito ang kalokohan. Hinalikan siya ni Creed sa labi. Hindi pa sila maghihiwalay kung walang malakas na tumikim. Doon lang nila naalala na naroon pala sa sofa ang ama ni Eloise. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal si Creed at Eloise. Natapos na rin ang bake shop niya, kaya yun ang pinagtuunan niya ng pansin. Suportado naman siya ng kanyang asawa, maging ang kanyang ama. Nabalik ang kanilang negosyo sa tulong din ni Creed. Tinulungan nito ang kanyang ama sa pagpapatakbo kaya ngayon, magkasundo ang dalawa. 1 cappuccino and carrot cake? Napaangat ang tingin ni Eloise at napangiti siya nang makita ang asawa pa lang nasa counter. Hey there, beautiful. Nailing siyang lumabas ng counter at sinalubong niya na mahigpit na yakap ang asawa. Akala ko ba mamaya ka pa? Sabi ni Daddy busy kayo ngayon. Tumakas lang ako, babalik din ako mamaya. Natawa na lang siya sa sagot nito. Dinala niya si Creed sa kanyang opisina at doon sinerve ang order nito. Masarap? Nakangiting tanong niya dito. Napaisip naman ito at hinila siya paupo sa kandungan nito saka siya siniil ng halik. Masarap nga. Sobrang sarap. Sagot nito habang tumatango kaya natawa siya. What's this? Tanong ni Creed nang makitang may papel sa gilid ng carrot cake nito. Napatikom ang labi niya. Nakakunot ang noo ni Creed at kinuha ang papel sa kabinuklat. Hanggang sa napaawang ang labi nito at nanlalaki ang mga matang napatingin sa kanya. Nanginginig ang labing umiti siya at bahagyang naluluha. Is this? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa papel na hawak. Yes, magiging daddy ka na. Hindi malaman ni Creed ang gagawin. Nagloading pa ang utak niya sa nalaman. Hanggang sa naproseso niya yon, bigla siyang tumayo habang karga ang asawa. Yes! Fuck! Magiging daddy na ako. Sandali, kailangan malaman to ng mga gago. Hindi na lang silang may anak ngayon. Maingat siyang iniupo ni Creed sa kandungan nito sa may tinawagan. Napangiti na lang siya habang naririnig na nagyayabang ito sa mga kaibigan. Mga gago, magkakaanak din ako. Hindi nyo na kami maiinggit. Hinaplos na lang niya ang pisngi nito. Lumingon si Creed sa kanya saka ibinaba ang tawag. I love you so much. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal na mahal ka din namin, Daddy. Tama ng pagpapakilig, bukas naman. Saway ni Creed. Sabay silang natawa. Hindi madali ang buhay. Lahat ng bagay kailangan paghirapan. Walang madali, pero rest assured na iisa lang ang patutunguhan nating lahat. Maraming pagsubok na darating para subukin tayo. Katulad na nangyari kay Eloise at Creed. Sa araw-araw na magkasama sila,
Mas lalo nilang minahal ang isa't isa. Hindi ma-imagine ang buhay na wala ang isa't isa sa piling nila, kasama ng kanilang anak. Sa buhay, ayos lang magkamali. Learn from it. Para sa susunod, alam mo na ang gagawin. Katulad ni Creed, Joseph Mondragon. Hindi perpekto. Isang mafia boss. Pero para sa pamilya, kayang gawin ang lahat para maging masaya at maprotektahan ang binuo niyang tahanan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Savior is a Mafia Boss. Written by Miss Gana. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.